Araw ng sahod. Para sa marami sa atin, ito ang araw na pinakihihintay natin. Pero pagtingin mo, kulang. Ang madalas na sagot ng management, pasensya na, may system glitch. Oops. Sorry. Sa unang tingin, mukha itong simpleng technical issue. Pero kung dahil sa glitch na ito ay may pamilyang hindi makakakain, matatawag pa ba natin itong simple tech problem? Ang kontrata ng isang empleyado ay isang binding agreement between the employer at ang kanyang empleyado, na kung saan nakasaad ang bilang ng oras na napagkasunduan ng dalawang partido. Ngayon, ang empleyado ay nararapat lang na gawin ang kanyang tungkulin sa oras ng trabaho na siya rin namang responsibilidad ng employer na bayaran ang empleyado sa bilang ng oras na ginugol nito sa kanyang trabaho. Ayon sa panayam na aming isinagawa, ang pangunahing problema ay ang hindi pagsama ng OT pay or overtime pay ng mga empleyado sa kanilang sahod. Ito ay nangyayari kadalasan sa kadahilan ng mayroong mga pagkakamali o glitches sa automated timekeeping system ng kumpanya. Ayon sa mga respondents, may mga pagkakataong hindi nasisave ang kanilang schedule or oras ng trabaho, kaya hindi na itatala ng tama ang kanilang overtime pay. Ayon sa LIA, ang pangunahing dahilan ng problema dahil ang automated timekeeping system ay ang nagkakalkula ng overtime pay at nagtatala ng schedule ng mga trabahador. Ang deontology moral theory ay tungkol sa rules, duties, at intention at hindi tungkol sa consequence ng isang action. Ang aming issue tungkol sa hindi pagtanggap ng nararapat na sweldo ng isang manggagawa ay sumasailalim sa teorya nito. Ayon sa Kantian Ethics, sa ganitong sitwasyon, nararapat lamang na asikasuhin ng employer ang payroll ng apektadong empleyado. Kung kinakailangan na gawa ng investigation upang mapatunayan na ang empleyado ay nagtrabaho sa declared hours or declared number of days, ay nararapat lamang na asikasuhin ng employer. Dahil pera ito ng mga empleyado na hindi nila natatanggap sa tamang oras. Pag nare-report nila ito, ang laging sinasabi ay bumalik na lang sa susunod na cut-off para ibigay ang kulang sa sahod nila. Dahil Hindi po ma'am, hindi po. Hindi po. Hindi po. Hindi po. Hindi po. Hindi po. Ayoko na! Tama na! naapektuhan din dito ang kanilang mga pamilya dahil ginagamit nila ang kanilang pera o sahod sa paggastusin sa bahay, pambayad ng bills at iba pang mga mahalagang pangangailangan. Nakakaranas din sila ng stress or frustration dahil sa matagal na pag-aantay ng kanilang sahod. Ang unang dapat tumilo ay ang kumpanya. Kabilang na dito ay ang HR, payroll at ang IT department. Dahil responsibilidad nila ang pag-aayos sa oras at pagbibigay ng sahod. Dapat din silang agad umaksyon kapag nagkaroon ng penalty. Mahalaga rin maging mapanuri ang empleyado. Kanilang attendance, payroll records upang maagang may ulat ang anumang pagkakamali. Maaaring magsagawa ng regular audit at bigyan ng mga empleyado na access sa kanilang recorded work hours upang agad na makita at may report ang mga error bago pa ito proseso ng payroll.
maaaring mangailangan ng dagdag oras, gastos at manpower sa pag-monitor at pag-aayos ng system. Tutulad ko rin na dapat nating pasahurin ng mga empleyado sa tama at takdang araw talaga nito. Dahil di natin alam na maraming umaasa sa kanila, lalo na ang kanilang mga pamilya. Minsan sila ay breadwinner or tagataguyod ng kanilang pamilya at sila ang inaasahan sa mga gastusin sa bahay. Dahil dito, dapat lang na maging responsible ang management sa pag-resolve ng ganitong issues, lalo na sa payroll issues, upang mapanatili ang tiwala ng mga empleyado sa iyong kumpanya. Bilang working student at para sa ating mga kapwa manggagawa, mahalaga ang bawat sahod para sa pag-aaral, pang-araw-araw na gastusin at pangangailangan. Ang pagbibigay ng tamang sahod sa tamang oras ay nagpapakita ng katarungan, pananagutan, at paggalang sa karapatan ng mga manggagawa. Ipinapakita rin nito ng teknolohiya ay dapat magsilbi sa tao at hindi maging dahilan upang may pagkait ang bunga ng kanilang pinaghirapan. Ang pinakamahirap na bahagi ng fieldwork na ito ay ang pagkuha ng respondents na available para sumagot ng aming katanungan or survey. At the same time, hindi kami nakakuha ng employer na pwede rin sanang magbahagi ng kanyang inputs base sa topic na ito. At least sana hindi kami naging bias since ang mga respondents namin ay mga pawang empleyado lamang.